Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Unahin ko na muna itong greetings. May nanonood sa ating isang Bicolano na nakatira na sa Chicago pero taga-Tigaon, Camarinesor sila. Si Mr. Manuel Natividad nanonood sa atin. Ayan o. Sabi niya, my wife Ria in Manuel, Nonoy Natividad of Chicago. My uncle is Judge Francis Garchitorena of Sandigan Bayan during Marcos time. Ayan, kilala yon si Garchitorena, Judge Garchitorena. Sabi niya, Bicolano man ako Dante. My father is from Tigaon, Camarinesor. My grandfather is former Sandigan Bayan judge in 1950s. They're all gone. My mother's two brother and a fiscal in City of Manila. In Hulo, Sulu, Arganto. I'm 77 years old, July 25. Aba, magbe-birthday na pala si Sir. Si Mr. Manuel Natividad sa Chicago. Happy birthday, Sir. At maraming salamat sa panonood po ninyo sa mga videos ko po sa aking vlogging. Mabuhay po kayo. And happy birthday. May you have many more birthdays to come. Advance happy birthday sa iyo this coming July 25, 2025. Okay po? So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin itong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguradong sasama na naman yung loob ni Sara. Ano niya kasi Mr. Maravillas yung sinabi ngayon? Sabi ng ating Pangulo, 20 bigas is here to stay. Tuloy-tuloy ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Talagang sasama yung loob ni Sara Duterte kasi galit siya sa murang bigas. Ang murang bigas daw kasi sabi ni Sara na binibenta ng ating Pangulong Bongbong sa mga kadiwa sa Pilipinas, pagkaing baboy. Pero yung mga mamamayang Pilipino po, mga mahirap, tuwang-tuwa sa 20 pesos na bigas at malayo sa sinasabi ni Sara na pagkaing baboy. Napakasarap. Sarap na sarap mga kababayan kasi yung quality niya pang 31 pesos per kilo. Di ba? At saka yung regular milled rice from 45 to 43 na lang. Sufficient na ngayon mga kababayan ang supply ng bigas sa ating bansa despite sa mga calamities na tumama noong mga nakarang buwan. Di ba? Kasi labo-labo po ang pagtrabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtulong po sa ating mga farmers at saka mga fisher folks. Tutok na tutok yung ating Pangulong Bongbong at saka sa presyo ng mga bilihin. Kaya wala nang issue si Sara Duterte na mga gamit para siraan yung ating Pangulo. Diba? Yan sabi ng Pangulo. Hindi niya siya isang roll out lang. It's not a one roll out, but a sustainable initiative that will expand nationwide with the support of local government units. Tuloy-tuloy na ito po. Sabi sa kanyang vlog mga kababayan ngayong araw na to, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Parami ng parami ang ating mga location sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ng local government, sabi ng ating Pangulo. Meanwhile, the President also dispelled concerns that the low price of rice would drive down the farm gate prices ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Citing current rate set by the National Food Authority na 18 pesos per kilo para sa wet palay and 19 pesos to 23 pesos para sa dried palay. Sabi ng ating Pangulo, kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbibili ng National Food Authority sa palay mula sa ating mga magsasaka. So kailangan lang po yung ating mga magsasaka, pag nag-ani po kayo, immediately coordinate sa National Food Authority para mahakot nila papuntang mga bodega. Bilhin sa inyo mismo. And I think may mga trucks na namimili mismo direkta sa ating mga magsasaka sa mga sakahan nila mismo. Tulad ng nung panahon, talagang nag-iikot po
yung mga trucks ng National Food Authority, pumupunta mismo sa mga barangay para mamili ng palay. Hindi na yung mga farmers pa yung dadala at pahirapan. Walang ganong sistema ngayon, mga kababayan, kasi maigpit yung bili ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tumulong sa ating mga magsasaka sa pagbibili nila, pagbibinta ng mga palay. Kasabi ng ating Pangulo, daan-daan na ang mga dryer para yung farmer meron na siyang dryer. Hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang mga palay kung ano man ang presyong binibigay sa kanya ng trader. Yun niya yung dahilan kung kaya kayang baratin ng mga trader dahil wala silang mga processing. Traders can bargain down the prices. Is because farmers do not have processing facilities. Pero ngayon, mayroon na. So in addition to protecting farmers, President Marcos said, the administration is investing in modernizing agriculture to make the industry more attractive to younger Filipinos. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Sabi po niya, lalo na niya ngayon na panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Now is the time of climate change. The health of our soil is really affected, paliwanag ng ating Pangulo. Masahan, supply at masustansyang pagkain. Yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura, sabi ng ating Pangulo. Titiyakin niya natin ng ating pamahalaan, ng inyong pamahalaan, ang maayos na patakbo o pagtakbo para sagana sa pagkain ang pagkainan ng bawat mamamayang Pilipino. O di ba? Tapos nanawagan din yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga local officials. Tapos na niya yung politika kasi tapos na rin yung eleksyon eh. Kailangan na niyang magtulungan tayo. It's time to serve. Yan o. Tapos na niya ang malaking, tapos na po ang bahagi ng politika. Sabi ng ating Pangulo, serbisyo publika ang haharapin ninyo ngayon. At malaking bahagi niya ang local government units o LGU sa paghatid namin ng serbisyo sa taong bayan. Lalo na dito sa Benting Bigas, meron na program. Yan po, ang ating Pangulo pinagkakaguluhan. O, di ba? Ngayong linggo ay nanumpa na ang mga bagong halal natin mga lokal at national officials nang nagsimula sa kanilang mga trabaho. Ako ay makikicongratulate uli sa inyo at magpaparating ng good luck para sa inyong lahat. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publika na ang haharapin nyo ngayon. Marami-rami tayong trabahong pagtutulungan sa lokal at sa national government at malaking bahagi ang LGU sa paghahatid namin ng serbisyo sa taong bayan. Di ba? Pinagkakaguluhan yung ating Pangulo. Implementasyon ng marami nating programa sa pagkain at sa agrikultura. Kaya na lamang nitong 20 peso rice program. Stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up store na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, as we said, vulnerable sectors muna, doon sa higit na mga nangangailangan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Meron silang pangamba na dahil binaba ang presyo ng bigas, sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa. Dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Di ba? Yan ang assurance mga kababayan. Hindi na kayang baratin ng mga traders yung ating mga farmers sa kanilang mga ani. Kasi nandyan ang National Food Authority.
Bibilin mismo nila ang inyong mga ani. Ayos na ayos pa, mabuhay ang bagong Pilipinas.